Napahinto sa pagpihit ng seraduro si Sia nang mapagtantong hindi yun nakalock. Sandali siyang huminto sa tapat ng pintuan at nakiramdam sa paligid. May nararamdaman siyang kakaiba mula sa loob ng maliit niyang bahay. Alam niyang may tao roon na naghihintay sa pag-uwi niya. "They never fail to annoy me." Nakangiti niyang sabi. Dinukot niya mula sa bulsa ang pampasabog na palagi niyang dala kapag umuuwi. Nakahanda yun sa mga ganoong sitwasyon. Maliit niyang binuksan ng pinto at inihagis ang pampasabog sa loob. Nagkubli siya sa pader nang sumabog yun. Hindi yun kalakasan at sapat lang para maalarma ang mga nasa loob. It's playtime. Excited siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakaporma na siya para makipaglaban, pero naunahan siya ng lalaking laging nakasubaybay sa kanya. Mabilis nitong pinaputokan ng hawak na Glock 42 gun ang kamay at binti ng tatlong lalaki sa loob ng bahay niya. Wala pang isang minuto, injured na agad ng tatlo. "Are you hurt, Lady Sia?" Nag-aalala nitong tanong paglapit sa kanya. Humalokip-kip at nag-cross-arm si Sia. Naniningkit ang mga mata niyang nakatingin dito. "Paano pa ako masasaktan? Inunahan mo na ako. Kailan mo ba ako sinusundan? Bakit hindi kita naramdaman? Itinago mo na naman ba ang presensya mo sa akin?" "Kailangan ko magtago para magawa ko ng maayos ang trabaho ko, Lady Sia." Nakayoko at magalang itong sagot. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo ako responsibilidad? Matagal nang nagbago ang buhay ko at wala na ako sa dati kong katungkulan. Malaya ka na rin gawin ang gusto mo sa buhay. Matagal nang naputol ang ugnayan nating dalawa dahil hindi na ako prinsesa." "Ito ang gusto kong gawin, Lady Sia. Ang manatiling tapat sa'yo. Nanumpa ako na buong buhay kitang paglilingkuran. Mawala man sa iyong lahat, narito pa rin ako bilang protector mo." "Bahala ka nga. Napakakulit mo. Kaya ko namang protektahan ng sarili ko. Nagpupumilit ka pa." Nakasimangot niya itong inirapan. Wala naman siyang magagawa kung palagi itong nakabuntot sa kanya. Simula nang umalis siya sa sariling bansa, hindi na rin ito umalis sa tabi niya. Nilapitan na lang ni Sia ang tatlong lalaki sa loob ng bahay niya. Unang tingin pa lang, alam na niyang mga dayuhan ng tatlo. "Is it not enough to annihilate my whole family and be exiled from my position? I've been quiet for years and did nothing to harm you. I want to live a normal life. When will you stop pestering me, huh?" Seryoso niyang tanong sa tatlong lalaki na pare-parehong nakangumi dahil sa tama ng baril sa kamay at binti. "We won't stop unless you stop breathing, exiled princess. You and your family must rot in hell." Nakangising sagot ng isa, pero nabura agad ang ngisi nito nang barilin ng kasama niyang lalaki sa dibdib. Binalingan naman niya ito, pero walang pagtutol sa reaksyon niya. Sa palagay niya nararapat lamang yun sa lalaki. "Do you forget that you're a lifesaver, Dr. Prince? Why did you kill him?" "Apology, Lady Sia. Being your protector is my top priority. No one is allowed to threaten your life. Besides, I'm still your loyal protector, and at the same time a doctor. But being a doctor, I only save the fortress agents. I'm not responsible for others' lives." "How about these two? Do you want to kill them too?" "If I want, I will." Nakayoko pa rin itong sagot. "Hindi na. Masasayang lang ang oras ko sa kanila. Kailangan ko pong maghanap ng bagong tirahan. Ikaw na bahala sa kanila. Ibalot mo sila ng maayos pabalik sa bansa nila." "Masusunod, Lady Sia." Umalis si Sia sa bahay niya dala ang isang maleta. Konti lang ang mga gamit niya dahil palipat-lipat siya ng tirahan. Isang buwan pa lang siya sa bahay na yun, pero ito at lilipat na naman siya. Pwede naman siyang tumira sa headquarters ng fortress, pero mas gusto niyang malaya pa rin makagalaw kapag walang trabaho. "Kailan ba matatahimik ang buhay ko? Hanggang ngayon sinusundan pa rin ako ng mga naging biktima ng mga magulang ko. Wala naman akong ginagawa nung nasa Norway pa ako kundi ang maglingkod sa bansa bilang sundalo. Pero kasama pa rin ako sa kasalanan nila. Natanggalan na nga ako ng katungkulan. Hinahabol pa ako ng kamatayan." Reklamo niya habang naglalakad sa tabing kalsada at hila-hila ang maleta niya. She came from the line of royal family with the title of 23rd Princess to the throne. But her parents abused their power. They started to create a civil war against the palace. But they ended up being executed. Nag-iisa siyang anak at alam ng royal family ang mga ginawa niyang kabutihan para sa bansa.
Sa halip na parusahan ay lihim na lang siyang pinalis ng head of state sa bansa at inalisan ng titulo bilang prinsesa para iligtas siya sa hatol ng taong bayan at hindi magaya sa kanyang mga magulang. Sa isang iglap ay niglaho ang pamilya niya sa angkan ng royal family at nawala na rin siya ng komunikasyon sa iba pang kamag-anak niya sa Norway. Good thing that Boss Ami recruited me. Fortress is my new family whom I want to protect with my life. Muli niyang sabi. Nabalitaan ni Agent Ami ang pagpapatlasik sa kanya sa bansang Norway at kinontak siya nito para sabihing bukas ang organisasyon nito para sa kanya. Tanging ang mapagkakatiwalaan lamang sa royal family ang nakakaalam na nasa ilalim siya ng fortress. Ang Pilipinas ang napili niyang tuluyan at maging bagong tahanan. Gusto niya ang culture ng Pilipinas, lalo na ang pagpapahalaga sa pamilya. Marami siyang nakasalamuhang Pinoy noon sa Norway, mula sa mga tauhan sa palasyo hanggang sa mga sundalo at sibilyan. Kaya naman malapit ang puso niya sa kulturang Pinoy. Minsan na rin siyang nakapagbakasyon ng lihim noon sa bansa. Ang head of state sa Norway at si Boss Ami ang gumawa ng paraan noon para madala siya sa Pilipinas ng tahimik at malayo sa media. Mula sa itsura niya at pananalita ay tinulungan siya ng big boss ng fortress na mabago yun. Ang dating dark blonde niyang buhok ay naging itim at inaral niyang mabuti ang wikang Tagalog at iba pang dapat pag-aralan upang walang maghinala na hindi siya dugong Pinoy. Ang mga mata naman niya ay natural na light brown lamang, gaya ng sa ibang Pilipino, kaya naging madali ang kanyang pagbabagong anyo. Hindi pa siya nakakalayo sa bahay nang mapansin niya ang mabilis na pagdaan ng pulang tuldok sa unahan niya. Naging mabilis din ang kilos niya at inangat ang dalang maleta. Sunod-sunod na bala ang tumama roon. Lihasa na siya sa ganitong estilo kaya alam niyang sniper ang nagpapaulan ng bala sa direksyon niya. Hindi pa rin sila nagsasawa, pero ako sawang-sawa na. Kailan ba ako titigilan ng mga to? Binitiwan ni Sia ang hawak na maleta at tumakbo sa likod ng pader na bakod para magtago. Lumabas naman si Prince mula sa bahay niya at pasimple niya itong sinenyasan sa kinaroroonan ng sniper. Mabilis naman itong naunawaan ng senyas niya at pinuntahan ng sniper. Nanatili si Sia sa likuran ng pader at hinintay ang pagbalik ni Prince. Hindi rin nagtagal ay bumalik din ito. Nahuli mo yung sniper? Tanong niya dito. Seryoso naman itong tumingin sa kanya at mababakasan ng pag-aalala sa muka. Your life is in danger, Lady Sia. The sniper is a local citizen, but the 3 men earlier are foreigners. I know by just looking at them. They are from different groups. May gustong pumatay sa'yo mula sa bansang to at sa bansang pinagmulan mo. Sandaling natahimik si Sia at iniisip ang ilang beses na pagtatangka sa buhay niya. Pero ngayon lang nangyari na inatake siya ng hindi dayuhan. Hindi rin niya alam kung paano nalaman ng mga kalaban na nasa Pilipinas siya at buhay pa. Pinalabas ng kasalukuyang head of state na kasama siyang namatay noon ng mga magulang niya. Ngayon ko lang napagtanto ang bagay na to. Narito rin sa loob ng bansa mga taong gustong pumatay sa akin. Iyon ang dahilan kaya mabilis nila akong nasusundan. Kaya lang ay nagtataka ko kung sino ang sniper. Bakit ako papatayin ng isang local citizen? Iilan lamang ang nakakakilala sa akin at nakakaalam na narito ako. Maybe it was connected to the case a year ago. Someone might steal your information from the fortress system, and now they're moving to kill you. There's someone powerful behind this. Sagot ni Prince. Ang tinutukoy nito ay ang pagkakabukas ng system ng fortress noon dahil sa pangahas na si Agent Lennon, na ngayon ay artificial ng binti dahil sa parusang ipinataw niya dito ng pagpapadala sa gera sa ibang bansa. Pero masaya na ngayon ang pasaway na squirrel ng fortress sa asawa nito. Nagbunga ang pagbubuwis nito ng buhay para sa babaeng minamahal. Dangan nga lang at bukod sa maraming namatay na fortress agent, ay ito pa marahil ang isa sa naging bunga ng ginawa ni Agent Squirrel noon. May posibilidad ang sinabi mo, Doc Prince. Pero anong ginawa mo sa 3 lalaki sa bahay ko? Bakit narito ka na naman? Pinatulog ko muna sila bago itali. May kukuha rin sa kanila mamaya para ibalik sila sa bansa nila. Okay, that's good. Anyway, bring me to your house. I'll stay there for I don't know how long. Maybe a days, weeks, or months. It will depend on the situation. Are you serious, Lady Sia? Nagtatakang tanong ni Prince. Humalukip-kip si Sia at tinaasan ng kilay si Prince. Sa sitwasyong to, may gana pa ba ako magbiro, Prince Crimson Griffin? Sarkastiko niyang tanong. Senyalis yun na hindi maganda ang mood niya kapag binabanggit ang kompleto nitong pangalan.
Apology, Lady Sia. Pero nagulat lang ako sa desisyon mo. Matagal na tayo naninirahan sa bansang ito at ilang bahay na rin ang nabili at tiniran mo. Pero ngayon ka lang pupunta sa bahay ko. Nabigla lang ako na pupunta ka roon ngayon. Kasama niya noong pumuslit patungong Pilipinas si Prince dahil ito ang naatasan ng head of state na poprotekta sa kanya kahit hindi na siya prinsesa. Ayaw sana niya ng kasama pero mapilit din si Prince, kaya hinayaan na lang niya. May pakinabang din naman ito sa fortress. Ayaw mo ba, Prince? Malaking tulong din sa'yo ang pananatili ko sa poder mo. Hindi mo na ako kailangang sundan ng sundan. Magkasama tayong papasok sa trabaho at uuwi sa bahay mo. Mababantayan mo na rin ako kahit sa pagdulog ko. Total, ayaw mo naman tumigil sa pagsunod sa akin. Mas mabuting sumama na lang ako sa'yo. Saad niya, pero napansin pa rin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Prince. Sige, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Aalis na ako. Muli niyang sabi. Sandali, Lady Sia. Tigil nito sa kanya. Tama ka. Pabor sa akin ang sinabi mo. Pero hindi yun ang problema. So, anong problema? Marumi ang bahay ko. Nahihiya nitong sagot. I know how to clean. Lumiwanag ang mukha ni Prince sa naging sagot niya. Parang gusto niyang bawiin ang sinabi dahil magmumukhang tagalini siya dito ng bahay. Umalis na tayo, Lady Sia. Gabi na at kailangan mo rin magpahinga. Bakit pakiramdam ko excited ka umuwi ngayon? Kanina parang ayaw mo akong isama. May pagdududang sabi ni Sia bago sundan si Prince patungo sa sasakyan nito. Dahil ba may free cleaner ka na? Biro niya. Hindi, Lady Sia. Masaya lang ako na makakapagpahinga na tayo. Marami ang nangyari ngayong araw. Okay. Tahimik lang si Prince hanggang makarating sila sa bahay nito. 2 palapag ang natanaw niyang bahay. Maaliwalas ang modern design nito sa labas. Pero nang pumasok sila sa loob, parang gusto na lang ulit bumili ni Sia ng bahay at doon tumira. My gosh, Prince. Hindi ka ba marunong tumawag ng house cleaners? Bahay pa ba to o dump site na? Ang linis-linis mo sa katawan pero ang kalat mo naman sa bahay. Para kang hindi doktor. I'm sorry, Lady Sia. Kung hindi ka komportable dito, humanap na lang tayo ng ibang matutulugan ngayong gabi. Paumanhin ni Prince sa kanya. Tumingin si Sia sa orasan sa cellphone niya. Pasado 10:00 na ng gabi. Sigurado siyang wala ng home service ang mga naglilinis sa ganitong oras. Malayo rin sa lugar ang pinakamalapit na hotel. Wala siyang pagpipilian kundi linisin ang mga kalat sa bahay ni Prince. Hindi na, tulungan mo na lang ako. Lilinisin natin ang bahay mo. Kunin mo ang mga cleaning tools mo para simulan na natin ang paglinis. Nasusunod, Lady Sia. Bahagya pa itong yumuko at nagmamadaling umalis. Napangiwi naman si Sia habang tinitingnan ang maruming paligid. Nagkalat ang box ng pizza, balat ng burger at bote ng soft drinks. May mga kandi ng alak. At hindi niya alam kung tubig o alak ang basa sa sahig. Para talagang hindi doktor ang nakatira roon. Ano bang ginagawa ni Prince at hindi man lang tinatapon sa basurahan ng mga basura niya? Grabe, nakakatulog pa ba siya nito? Lady Sia. Lumingon siya kay Prince nang marinig ang boses nito. Nasaan ang cleaning tools mo? Tanong niya nang makitang wala itong dalang kahit ano. I'm sorry, wala pala akong gamit pang linis. What? Are you really serious about this, Prince? Paano ka nakakatulog sa ganitong karuming bahay? Hindi kasi ako natutulog dito. Umuwi lang ako kapag nagpapalit ng damit. Minsan nagdadala na rin ako ng damit sa kotse ko para hindi na ako umuwi rito. Saan ka natutulog kapag wala ka rito? Interesado niyang tanong. Kadalasan natutulog lang ako sa kotse. Malayo kasi ang hotel sa bahay mo. Kailangan ko magbantay sa malapit para hindi ka mapahamak. Natahimik naman si Sia at bahagyang nakonsensya. Siya pala ang dahilan kaya hindi ito nakakauwi ng bahay. Kaya pala ganoon kadumi ang bahay nito ay dahil sa pagbabantay sa kanya. Kaya kong alagaan ng sarili ko, Prince. Hindi mo na ako kailangang bantayan pa. Noon ko pa naman sinabi yan sa'yo, di ba? Pakiramdam niya ay kinukuha niya ang kalayaan ni Prince dahil sa obligasyong sinumpaan nito noon. Ewan ba niya kung bakit ayaw nitong putulin ng obligasyon na yon? Maliwanag pa naman sa sikat ng araw na kaya niyang protektahan ng sarili at hindi na siya prinsesa. Ako ang protector na itinalaga ng royal family para sa'yo, Lady Sia. Sinusunod ko lang kung ano ang tungkulin ko. Oo na, ilang beses ko nang narinig sa'yo yan. Nasaan ba ang silid mo at yun na lang ang lilinisin natin?
Gusto ko na magpahinga. Sumunod ka sa akin, Lady Sia. Magalang pa rin itong sabi. Sinundan niya si Prince patungo sa ikalawang palapag. Isang pintuan ang binuksan nito roon. Namangha naman siya nang makitang malinis ang silid. Nalanghap niya rin ang pabango ni Prince sa loob, kaya alam niyang silid to ng binata. Magpahinga ka na, Lady Sia. Sa labas na lang ako matutulog. Okay. Mabilis niyang sang-ayon. Hindi na siya tatanggi dahil gusto na niyang matulog. Padapa siyang tuwalon sa malambot na kama ni Prince bago ipikit ang mga mata niya. Hindi na siya nag-abalang magpalit ng damit. Naiwan niya ang maleta niya kanina ng magkabarilan. Bukas na lang niya iisipin kung paano magkakagamit dahil mas mahalaga ang makapagpahinga siya ngayon. Samantala, naging formal at seryoso ang itsura ni Prince habang nakatingin kay Sia. Komportable itong nakadapa sa kama niya. Sa palagay niya ay mabilis itong nakatulog dahil sa payapa nitong paghinga. Ganun ba kalaking tiwala mo sa akin, Lady Sia? Lumapit siya rito at paluhod na umupo sa tabi ng kama. Hinugot niya ang kutsilyo na nakasuksok sa baywang niya at inilapit ang dulo sa pisngi nito. Inalis niya ang hibla ng buhok nito sa pisngi gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay itinapat niya sa leeg nito ang patalim. Pwede na kitang patayin ngayon, pero hindi ko muna gagawin yun. Kailangan mo rin maghirap tulad ng pagpapahirap ng mga magulang mo sa pamilya ko noon. Ipapakita ko sa iyo ng harapan kung paano magdusa. Mas mararamdaman mong sakit kapag unti-unti kitang pinahihirapan. Nakangisi niyang sabi pero umaapoy sa galit ang mga mata niya. Protector siya ni Sia, pero hinahangad niya rin na kitilin ang buhay nito. Ginawa niya lang daan ng pagiging protector para mapalapit dito at magawa niya ang plano. Sa ilang taon niyang pagsubaybay kay Sia, hindi pa rin niya nalalaman kung ano ang kahinaan nito na pwede niyang gamitin sa plano. Lady Sia, isang malaking pabor ang ginawa mo sa akin. Para mo na rin isinuko ang buhay mo kay kamatayan sa pagtira mo sa bahay ko. Bulong niya rito habang pinapalandas ang patalim sa leeg ni Sia. Kumilos naman si Sia at aksidenteng lumapat ang patalim sa balat nito. Dumugo yun at namalayan na lang ni Prince ang sarili na pinapahid niyang umagos na dugo gamit ang manggas ng long sleeves niya. Kaagad siyang dumistansya kay Sia nang mapagtanto ang ginawa niya. Shit! Ano bang ginagawa ko? Naimpluwensyahan na ba ng pagiging doktor ang pagkatao ko? Hindi pwede to. Naguguluhan niyang sabi at nagmamadaling lumabas ng silid niya. Huminga ng malalim si Prince bago niya tinawagan ng sniper na bumaril kay Sia kanina. Kasabot niya ang sniper at parte ng plano ang ginawa nito. Hello, sir. Sinunod mo ba ang utos ko? Seryoso niyang tanong dito sa kabilang linya. Yes, sir. Nasa hideout na po ang 3 dayuhan. Nalunasan na rin po ang mga sugat nila. Nalinis na rin po ang bahay at wala na ang marka ng nangyaring guluran kanina. Good. Manahimik muna kayo ngayon at hintayin ang utos ko. Huwag kayong kikilos na taliwas sa plano natin. Yes, sir. Sagot nito bago niya putulin ang tawag. Kasama niya rin ang mga dayuhan na naghihintay sa bahay ni Sia kanina. Palabas ang ginawa niyang pagbaril sa mga lalaki kanina. Nag-aral siya ng medisina at alam niya ang vital point sa katawan ng tao. Nagmukhang malubha ang tama ng dayuhan dahil malapit sa vital points ang tama ng baril. Kailangan niyang gawin yun para tuluyang makuha ang tiwala ni Sia. Sa ganoong paraan, malalaman niya kung ano ang kahinaan nito. You'll meet your family in hell soon, exiled princess. Saad niya sa sarili, ngunit may parte ng pagkatao niya ang tumututol sa sinabi niya. Kinabukasan, nagising si Prince sa boses ni Sia. Malakas itong kumakanta ng awiting hindi pamilyar sa kanya. Boom tarat tarat, boom tarat tarat, tararat tararat, boom boom boom. Paulit-ulit lang itong kinakanta ang parehong lyrics na mukhang ine-enjoy ng babae. Pinuntahan naman ito ni Prince sa kusina. Laking gulat niya nang makitang sumasayaw pa ito habang hawak ang sandok. Sumandal siya sa hamban ng pintuan at pinag-cross ang 2 braso sa tapat ng dibdib niya. Pinanood niya ang mini-concert ni Sia. Hindi naman niya napigilan tumawa nang muntik na itong matumba dahil sa pagsasayaw. Narinig nito ang tawa niya kaya bumaling ito sa kanya at masiglang bumati. Good morning, Prince. Nakapaskil pa rin ang ngiti sa labi ni Prince habang pinagmamasdan si Sia. Magulo ang pagkakatali ng mahaba at medyo basa nitong buhok. Wala itong kahit anong koloreta sa inosenteng muka. Suot din ito ang t-shirt niya na nagpapalitaw sa makinis at maputi nitong hita. Ngayon lang niya nakitang ganito si Sia. Simple at inosente.
Malayong malayo ito sa prinsesang sundalo na may matigas na ekspresyon at istriktong pagkatao. Nakailam na ako sa closet mo kanina. Wala kasi ako maisuot pagkatapos kong maligo. Mabuti na lang at maraming t-shirt doon. Nakakita pa ako ng maliit na boxer na kakasya sa akin. Muli nitong sabi. Pakiramdam na Prince ay nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya. Okay lang nasuot ni Sia ang t-shirt niya, pero hindi ang underwear niya. Umiwas siya ng tingin dito at pakiramdam niya ay namumula ang mga tenga niya. Ibibili kita ng mga gamit mamaya, Lady Sia. Salamat, pero unahin muna natin ang pagpapalinis sa bahay mo. Tumawag na ako na maglilinis at baka maya-maya ay dumating na sila. Kumain muna tayo, halika na. Lumapit si Prince sa mesa. Tiningnan niya ang mga pagkain doon. Maliban sa itlog, isang potahe na may sabaw ang nakaagaw sa pansin niya. Kulay pula yun at hindi pamilyar sa kanya. Anong luto to? Ngayon ko lang nakita ang ganitong potahe. Tanong niya habang nakatingin sa mangkok. Nilagang baka yan, Prince. Palibhasa mga unhealthy food ang kinakain mo, kaya hindi ka pamilyar sa lutong yan. Masarap yan. Saan ka kumuha ng karneng baka? Wala naman akong stock ng karne dito. Naghanap kasi ako ng pwedeng lutuin sa kitchen mo. Nakita ko yan at nakalagay ay corned beef. Nilaga ko agad kasi karneng baka naman. Nag-iisa na nga yan eh. Mabuti may natira pa. Sakto at may nakita akong isang patatas na malapit pang mabulok sa ref mo. Pero pwede pa naman. Mag-grocery ka rin dahil mahilig ako magluto. Ipagluluto kita habang narito ako sa bahay mo. Bayad ko na yun sa pagtira ko dito. Masaya nitong sabi. Parang nagniningning pa ang mga mata ni Sia habang nagsasalita. Halatang excited ito sa gagawing pagluluto. Napipilitang ngumiti si Prince. Hindi niya gusto ang ideyang yun ni Sia. Ako na lang ang magluluto, Lady Sia. Responsibilidad kitang paglingkuran. Kaya mas mabuti kung ako na lang ang kikilos dito sa loob ng bahay. Magpahinga ka lang dahil yun ang nararapat mong gawin. Saad niya na may halong pangungumbinse. Kung yan ang desisyon mo, hindi na kita pipilitin. Kumain na tayo. Paumanhin ni Sia pero hindi ako kumakain sa umaga. Tsaa na lang ang inumin ko. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Nasaan ba ang tsaa mo dito? Wag na, ako na lang. Mabilis niyang pigil dito. Tumingin si Sia sa kamay niyang nakahawak sa braso nito. Binitiwan niya agad ang babae nang mapagtanto ang ginawa niya. Nagkukusa na lang gumalaw ang katawan niya bago pa niya isipin ang dapat gawin. Pasensya na sa walang pahintulot ng paghawak ko sa iyo, Lady Sia. Maupo ka na lang dito at ako nang bahala sa tsaa ko. Paumanhin niya bago kumuha ng isang tasa. Nagtimpla siya ng tsaa habang nakataligod kay Sia. Nagwalit si Prince nang biglang dumukwang si Sia at sinilip ang ginawa niya. Dumistansya siya nang magdikit ang braso nilang dalawa. May itatanong ako, Prince. Malumanay nitong sabi. Itinigil niya ang ginagawa. Humarap siya kay Sia at bahagyang yumuko. Ano yun, Lady Sia? May gusto bang pumatay sa akin kagabi? Nagkataka kasi ako kung paano ko nakuha ang sugat sa leeg ko. Inaasahan ni Prince na tatanungin ni Sia ang tungkol sa sugat nito. Kaya umakto siya sa nararapat na maging reaksyon niya. Ayos ka lang ba, Lady Sia? Kailangan nating amutin yan. Nag-aalala niyang pag-arte. Hindi na niya hinintay na magsalita si Sia. Walang pahintulot niya itong hinawakan at marahang hinila pabalik sa upuan. Kinuha naman niya ang medicine kit sa silid niya upang gamutin ang sugat nito. Gamutin natin ang sugat mo, Lady Sia. Humilig ka sa kaliwa para makita ko ang sugat mo. Paano mo nalaman kung saan parte ng leeg ko ang sugat? Inosente at nagtataka nitong tanong. Napansin ko kasi na medyo mapula ang balat mo sa bandang kanan ng leeg mo. Kaya naisip kong naroon ang sugat mo. Katwiran niya. Okay. Akala ko manghuhula ka na rin, Prince. Masyado ka ng perpekto kapag kinuha mo pa ang talentong yun. Saad ni Sia bago bumaling sa kaliwa. Hindi ako perpekto tulad ng iniisip mo. Tumingala ka pa ng konti, Lady Sia. Hindi ko masyadong makita ang sugat mo kapag nakatungo ka. Sumunod si Sia, pero mali pa rin ang anggulong ginawa nito. Binitiwan ni Prince ang hawak na gamot. Bahagya siyang yumuko sa harapan ni Sia. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito para ibaling ang ulo. Pero bahagya niyang inawang ang kamay nang dumampi ang malambot nitong pisngi sa palad niya. Palihim siyang humugot ng malalim na paghinga para hindi nito mapansin ang pagkabalisa niya. Prince, may tatanong ulit ako. Ano yun, Lady Sia? Pinagpatuloy ni Prince ang paghawak sa mukha ni Sia para ayusin ang pwesto ng ulo nito sa anggulong makikita niya ng buo ang sugat.
Nilinis muna niya yon bago lagyan ng gamot at bandage. Kung hindi ako nawala ng katungkulan bilang prinsesa, sa tingin mo na ituwid ko kaya ang kasalanan ng mga magulang ko? Magagawa ko kaya baguhin ang tingin ng mga tao sa pamilya ko? Makakaya ba akong patawarin ng pamilyang namatayan ng miyembro dahil sa civil war na sinimulan ng mga magulang ko? Kung ikaw ang tatanungin ko, Prince, bumaling sa kanya si Sia. Seryoso naman siyang nakatingin dito. Mapapatawad mo ba ako kung isa sa pamilya mo namatay dahil sa mga magulang ko? Magtatanim ka rin ba ng galit at hahangarin ng kamatayan ko? Hindi itinago ni Prince ang totoo niyang nararamdaman dahil sa tanong ni Sia. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi, Lady Sia. Kung nabubuhay pa ang mga magulang mo, baka sila ang gantihan ko at hindi ikaw. Pinarusahan na sila ng royal family. Pero marami sa mga biktima ang hindi kontento sa parusa nila. Hindi mo sila masisisi kung hinahabol ka nila ngayon. Maaaring may nakakaalam pa rin na buhay ka at hindi kasamang namatay ng mga magulang mo. Ngumiti si Sia bago tumayo. Hinawakan nito ang bandage sa leeg at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Salamat sa pagsasabi ng totoo mong nararamdaman, Prince. Pero kung gusto mo akong patayin, huwag kang gagamit ng ibang tao. Ikaw mismo ang kumitil sa buhay ko. Binigyan na kita ng magandang pagkakataon pero sinayang mo. Natigilan si Prince pero pagkak din siyang natawa. Nakangisi siya at namamanghang nakatingin kay Sia. Pinapakita niya ngayon ang totoong prince na nagtatago sa katauhan ng protektor ng dating prinsesa. Naging panatag ako na malilihis ang atensyon mo, pero nagkamali pala ako. Simula pa lang, alam mo na ang ginagawa ko. Nakakatawa at nadala ako sa pagiging inosente mo, Lady Sia. Matalino ka nga talaga at mahusay. Kaya siguro gustong gusto ka ng boss natin sa fortress at maging ang kasalukuyang hari sa bansa natin ay nanghinayang sa'yo. Kaya hindi ko pina-execute noon. Nakakatawa at isa ka sa nalinlang ko, Prince Crimson. Marami talagang nalilinlang na pagkatao kong to. Pareho lang tayo na nagkaroon ng maskara ang pagkatao. Kaya lang, hindi ako mabilis magtiwala. Matagal na tayong magkakilala, pero hindi mo patuloy ang nakukuha ang loob ko. Alam ko rin ngayon na ikaw pala ang spy, kaya palagi akong nahanap ng mga kalaban. Matamis na ngumiti si Sia, pero hindi yun nagustuhan ni Prince. Kakaiba ang pinapahiwatig ng ngiti nito. Alam niyang may plano itong gawin at hindi siya nagkamali sa bagay na yon. Mabilis nitong kinuha ang gunting sa medicine kit at winasiwa sa kanya. Nakaiwas siya pero hindi tumigil si Sia. He's also a trained soldier, kaya nasasabayan niya mga kilos nito. Nagawa niyang mahuli ang braso ni Sia at binabawi ang hawak nitong gunting. Pero matigas si Sia at hindi binitiwan yon. Gusto mo na bang mamatay ngayon, Lady Sia? Hindi. Kailangan pa ako ng fortress para turuan ng leksyon ng mga pasaway na agent. Mas malaki ang papel na ginagampanan ko ngayon kaysa noon. Sa ginagawa mo ngayon, naghahangad ka na ng kamatayan mo. Hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Sia, pero pinatigas naman ito ang braso para mahirapan siya. Hindi talaga maikakaila ang lakas nito pagdating sa close combat. Nagkakamali ka, Prince Crimson. Pinapakita ko lang sa'yo na sinayang mo pagkakataon para patayin ako kagabi. Ngayon, hindi ako mamamatay nang hindi lumalaban at hindi mo ako mauunahan. Nagawang bawiin ni Sia ang braso mula sa kanya. Sumugod ito at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Nasasanggan ni Prince ang mga suntok nito, pero hindi siya nakaiwas nang sipain ni Sia ang tagiliran niya. Bahagya siyang nawala ng balanse. Sinamantala yun ni Sia at mabilis lumapit sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, nagawa nitong sugatan ng leeg niya. Nakabawi na ako sa ginawa mong pagsugat sa leeg ko. Nakangiti nitong sabi bago inihagis ang gunting. Plano lang pala nitong sugatan ng leeg niya at hindi ang patayin siya. Hindi pumayag si Prince na maisahan ng ganoon ni Sia. Muli niyang nahawakan ang braso nito at pinatid sa paa. Hindi naman natumba si Sia dahil nagawa nitong ipulupot ang binti sa baywang niya. Pwersahan itong umikot para madala ang katawan niya sa pagbagsak nito. Shit! You're getting serious, huh? Don't blame me for killing you right now. I won't blame you, because you will never kill me, Dr. Prince. Overconfidence will put you in grave, Lady Sia. Did you forget who I am? I don't forget who you are, ex-Commander Griffin. You're forcing the ex-commander to hurt you, exiled princess. Pinilit bumangon ni Prince kahit pilit din siyang pinapatumba ni Sia. Admit it, Prince. You can't kill this exiled princess. I was a soldier too, and you know what I can do.
Isa ka sa sumubaybay sa training ko noon at alam mo rin na ako ang bukod tanging sundalo na may special training. Perks of being a princess that time. Malaki ang privilege ko sa lahat ng bagay. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang sa bansa niyo at ipagpatuloy ang trabaho mo ron. Tigilan mo na ako. Pusong Pinoy na ako at Pilipinas na ang tahanan ko. Kaya wala ka nang dapat panghabulin sa akin. Wala akong balak na bawiin ang trono ko sa bansa mo. Wala akong pakialam sa trono mo. Kamatayin mo lang ang magpapabalik sa akin sa Norway, Lady Sia. Nagawang tumayo ni Prince, pero hindi pa rin bumibitiw si Sia. Nakapulupot pa rin ang mga binti nito sa baywang niya habang patuloy sa pag-atake ang kamao nito at siko. Hinawakan niya ito sa baywang at tumakbo siya patungo sa dingding. Binangga niya roon ang katawan ni Sia para bumitiw ito. Ouch! Bagya itong lumiyad dahil sa sakit, pero magkasabay silang tumingin sa main door ng bumukasyon. Pumasok ang dalawang ginang at napasinghap ang mga ito nang makita sila. Tumalikod ang dalawa sa direksyon nila at humingi ng paumanhin. Pasensya na po ma'am, sir. Hindi namin sinasadya. Kanina pa po kami tumatawag pero walang sumasagot. Pumasok na po kami dahil bukas naman na pinto. Pasensya na po kung naabala namin ang baby time nyo. Paumanhin ang isang ginang. Baby time? Kunot noong tumingin kay Princess Sia. Tulad nito, nagtataka rin siya kung ano ang baby time na sinasabi ng ginang. What's baby time? Tanong niya kay Sia. I don't know. Ask them. Bali wala nitong sagot. Magkasabay silang bumaling ni Sia sa dalawang ginang nang magsalita muli ang isa sa mga ito. Nakaharap na ang mga ito sa kanila ngayon. Lovemaking po ang ibig sabihin ng baby time. Yun po ang sinasabi namin kapag may laban kaming mag-asawa sa kama. Lovemaking? We don't love each other. Depensa naman agad ni Sia. Mapanuri naman silang tiningnan ng ginang na nagsabi ng baby time. Sa posisyon niyong yan, hindi niyo pa mahal ang isa't isa, ma'am, sir? Abay, ano pala ang ginagawa niyo kung hindi kayo nagsisex? Mukhang ganadong-ganado pa naman kayong dalawa. Masyado kayong wild. Magkasabay silang tumingin ni Sia sa kasalukuyan nilang posisyon. Nakapulupot ang mga binti ng babae sa baywang ni Prince habang nakahawak din siya sa baywang nito. Bahagya rin itong nakaliyad dahil sa ginawa niyang pagbangga rito sa dingding. Kahit sinong makakakita, pareho ang iisipin sa iniisip ng dalawang ginang. Walang ideya ang mga ito sa totoong dahilan ng posisyon nilang yun. Oh my God! Bitiwan mo ako, Prince! Lumayo ka sa akin! Nagpumigla si Sia para makawala sa kanya. Binitiwan naman niya ito at dumistansya. Naku ma'am, hindi mo na kailangan mahiya sa amin. Sabi ng isang ginang. Naranasan na namin yan. Sa una talaga excited pero hinay-hinay lang ha. Kami kasi ng mister ko naka-anim ng anak. Itong kaibigan ko nakapito sila. Masyado kaming nadala sa ligayang hatid ng langit. Naghampasan pa ang dalawang ginang habang nagtatawanan. Mukhang kinikilig pa ang mga ito. Bumaling naman si Prince kay Sia. Pinigilan niyang matawa nang makitang pulang-pula ang dalaga sa sinasabi ng dalawang ginang. Nawala na sa isip niya ang nangyaring away sa pagitan nila kanina. Naaliw na lamang siyang pagmasdan ng nahihiya nitong itsura. Salamat na rin sa dalawang ginang dahil natigil ang away nila. Kung nagpatuloy pa yon, baka lalo silang nagkasakitan. May gagawin pa pala ako. Maiwan ko na kayo. Nagmamadaling umalis si Sia at umakyat sa second floor. Hindi naman napigilan ni Prince ang pagngiti dahil sa reaksyon ni Sia at pag-iwas. Pero napangiwi siya nang humapdi ang labi niya. Napailing na lang siya nang may sugat siya roon. Naalala niyang nakalusot kanina ang suntok ng dalaga at tumama sa mukha niya. Binaliwala na lang niya yon at inasikaso na lang ang pagpapalinis sa bahay niya. Ilang araw nang malalim ang iniisip ni Sia simula nang tumira siya sa bahay ni Prince. Iniisip niya kung ano ba talaga ang plano ng lalaki dahil wala naman itong ginagawa para patayin siya. Nagtataka siya dahil kumikilos ito ayon sa trabaho nito bilang protector niya. O may binabalak na pailalim. Ang sakit naman sa ulo. Malakas niyang sabi, nasa opisina siya ng fortress. Nagmamadali namang lumapit si arm at leg sa kanya. Lady Sia, kailangan mo ba ng gamot sa sakit ng ulo? Hihingi ako kay Nurse Daphne. Agap ni Leg. May gamot pa rito, Lady Sia. Pinadala to ni Dr. Prince. Pero ang sabi niya, para daw to sa likod mo. Hihingi na lang ako ng gamot sa kanya para sa sakit ng ulo. Segunda naman ni Arm. Napangiti siya sa pinapakitang pag-aalala ng kambal niyang assistant. Mukhang mga gangster lang ang mga ito dahil sa laki ng katawan. Pero maalaga at maalalahanin ng dalawa.
Maswerte siya sa dalawang to, pero mabilis dumistansya ang mga ito sa kanya. Nakakatakot ang ngiti niya, Kambal. Parang sasaktan niya tayo. Bulong ni Leg sa kapatid. Huwag kang matakot, Kambal. Mabait si Lady Sia. Nakakatakot lang. Anong pagkakaiba nun, Kambal? Wala, Kambal. Nakakatakot talaga siya kahit nakangiti. Sagot muli ni Arm. Tumaas ang isang kilay ni Sia dahil sa lakas ng bulungan ng magkapatid. Tumayo na lang siya at lumabas ng opisina. Iniwan niya ang dalawa roon na nagtataka dahil hindi niya pinansin ang mga ito. Karaniwan ay nauuwi sila sa sparring kapag naririnig niya ang bulungan ng Kambal. Binaybay na lang niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Boss Ami. Hi boss, busy ka ba? Bungad niya rito pagpasok niya sa opisina nito. I'm always busy, Lady Sia. Why? Malumanay nitong tanong, pero naroon pa rin ang otoridad sa boses nito. Maraming bagay ang gumugulo sa isip ko, at sa tingin ko ikaw lang ang makakatulong sa akin. Spill the tea. Hudyat ni Ami para sabihin niya ang gumugulo sa isip niya. Simula nang kinuha mo ako sa pinagmulan ko at maging member ng Fortress, hindi na natahimik ang buhay ko, boss. Tipid nang umiti si Ami dahil alam nito ang pinapahiwatig niya sa mga salitang yon. Pero sinakyan pa rin nito ang sinabi niya. Don't blame me for recruiting you after your expulsion, Lady Sia. You're one with a rare talent in this world, and I love talented people to be part of my organization. Nang hinayang ako sa talento mo at alam kong marami kang kayang gawin para sa Fortress. At hindi nga ako nagkamali. Maraming agent ang tumino dahil sa ginagawa mong parusa sa kanila. I appreciate your effort. Thank you for the compliment, Boss Ami. But I need to do something personal. Ayokong madamay ang Fortress sa gagawin ko. Whether it is personal or a job, you're always part of Fortress. Tell me what I can do to help you. I need to die. It's the only way to get my peace. Seryoso niyang sagot. Umayos ng upo si Ami at pinagmasdan siyang mabuti. Nanunuri ang tingin nito na wari tinitimbang ang pagsasabi niya ng katotohanan. I don't waste talent. I'll help you with that. Ngumiti si Sia. Isang totoong ngiti na bihira niyang ipakita sa ibang tao. Binibigay lang ngayon sa taong nirerespeto at pinagkakatiwalaan niya. Hindi mabilis makuha ang tiwala ng exiled princess na kagaya niya. Palagi siyang may trust issue sa mga taong nasa paligid niya. Sa ngayon, si Boss Ami pa lang ang binibigyan niya ng ganoong ngiti. Isang hapon, mag-isang umuwi ng bahay si Prince dahil nagpaiwan sa Fortress headquarters si Sia. Madalas na silang umuwi ng hindi magkasabay, kaya hindi na yun bago sa kanya. Napansin niya agad ang hindi pamilyar na sasakyan sa tapat ng bahay. Binaliwala niya yon at diretsong pumasok sa loob. Pero napatigil siya nang makita ang dalawang tao na nakaupo sa salas. How long have you been here, Prince Crimson? 8 years? 10 years? Does it take forever to finish your job? Bungad ng mas matanda sa dalawa nang hindi tumitingin sa kanya. Marahan siyang lumapit sa mga ito. Hindi makikitaan ng kahit anong emosyon ang mukha niya nang humarap sa matanda. Apology, Uncle. A former soldier like Princess Lucia Gibson is not easy to defeat. She's very different from a typical princess that the usual duty is to produce an heir or to be gracious hostess. Lady Sia is a soldier princess. She is a well-trained fighter. You know that. Do not call her princess. She's exiled and a daughter of traitors. Madiin itong pagtatama sa sinabi niya. My fault, Uncle. I'm sorry. Tumayo ang matanda at matalim na tumingin sa kanya. I'll give you 2 weeks to kill her. If you can't, my son will do it for you. Don't waste the opportunity I gave you, Prince Crimson. You're the only person who can give justice to your parents. Do not disappoint them. Babala nito bago bumaling sa anak. Watch him. Bilin nito bago naglakad palabas ng bahay. Naiwan namang nakangisi sa kanya si Inol. Ang pinsan niyang lumaki sa Pilipinas. Ito ang nagbabantay sa mga kilos niya sa loob ng bansa. Bago siya sumama noon kay Sia sa Pilipinas bilang protector ng dalaga. Natimbrihan na ng uncle niya ang pagtapon sa exiled princess sa bansa. At nang malaman nitong kasama siya ng babae, inatasan siya nito na tapusin ang buhay ni Lady Sia bilang paghihiganti sa ang kanilang nasawi noon sa gera na ginawa ng mga magulang ng dalaga. Hindi ko nasasabihin kay Daddy na ayaw mo talagang patayin ang exiled princess na yon. Hindi ko na rin sinabi sa kanya na magkasama kayo sa bahay. At higit sa lahat, hindi ko rin sinabi na nahuhulog na loob mo sa taong kailangan mong patayin. It's been 8 years, cousin, pero buhay pa rin ang babaeng yun.
Hinila ni Prince ang kwelyo ng damit ni Inon. Hindi naman nawala ang ngisi sa mukha ng lalaki. Wag na wag kang haharang sa mga plano ko, Inon. Diskarte ko to at labas ka rito. Kapag nakailam ka, uunahin kita. Banta niya sa pinsan. Patutunayan mo lang na tama ang hinala ko kapag ginawa mo yan. Hinala? Gumagawa ka ba ng kwento para paboran ka ng ama mo? Tandaan mo ang sasabihin ko, Inon. Hindi ka mahalaga sa daddy mo. Ginagamit ka lang niya para subaybayan ang mga kilos ko. Itatapon ka rin niya kapag wala ka ng pakinabang. Hindi mo ba nahahalata? Bata ka pa, ayaw ka na niyang kasama. Kaya nga tinapon ka niya sa Pilipinas, di ba? Nagkaroon ka lang naman ng pakinabang sa kanya simula nang napunta ako rito. Kung alam mong ganoon si daddy, bakit sumusunod ka pa rin sa kanya? Alam ko na. Ikaw ang umako sa misyon para patayin ang dating prinsesa. Dahil sa ganoong paraan mo lang siya mapoprotektahan laban sa amin. Tama ba? Marahas na binitiwan ni Prince si Inol dahil may katotohanan ng sinabi nito. Baliwala namang inayos ng lalaki ang nagusot nitong damit. 2 linggo na lang ang meron ka, Prince. Kapag nabigo ka, akong gagawa para ipaghiganti ang angkan natin, lalo na mga magulang mo. Nakakaya naman ko akong gagawa nun, hindi ba? Sabagay, hindi kita masisisi. Nasa military ka pa lang, mahal mo lang tiwalag na prinsesang yun. Hindi napigilan ni Prince ang sarili at sinuntok niya si Inol. Tumawa naman ito kahit dumudugo ang labi. Susuntokin niya sana ulit ito, pero napatigil siya nang marinig ang boses ni Sia sa may pintuan. Prince, anong ginagawa mo sa bisita natin? Nagmamadaling itong lumapit sa kanila. Hinila pa siya nito palayo kay Inol. Hindi siya visitor. Bakit narito ka na? Akala ko ba mamaya ka pa uuwi? Tanong niya, pero hindi ito nag-abalang sagutin siya. Kumuha ka ng gamot, Prince. Dumudugo ang labi niya, oh. Do you want me to treat him? Gulat niyang tanong. Pinapakuha lang kita ng gamot. Ako ang gagamot sa kanya. No, don't touch him. Madiin niyang tutol. Hinila niya palayo si Sia, pero tinapik nito ang kamay niya. Lumapit ito kay Inol at sinuri ang katawan nito. May iba ka pa bang sugat, sir? Tanong ni Sia kay Inol. Uminit ang ulo ni Prince nang hawakan ni Sia ang pinsan. Naaliw naman ang itsura ni Inol dahil hindi maipinta ang mukha niya. You proved me I was right, Prince. Your expression says it all. Saad ni Inol na tila ng iinis. Hinawakan pa nito ang kamay ni Sia. Hindi na niya nakontrol ang sarili at muling sinugod si Inol. Nakaamba na ang kamao niya para suntukin ito. Pero mabilis yung hinawakan ni Sia at humarap sa kanya. Nagkadikit ang katawan nila, pero nagulat siya nang pumalibot ang isang braso ni Sia sa baywang niya. Marahan nitong hinaplos ang likuran niya. Huminahon ka nga, bakit ba ang init ng ulo mo? Parang pinako sa kinitatayuan si Prince. Inalis ng masuyong boses ni Sia ang inis niya para kay Inol. Narelax ang katawan niya sa munti nitong yakap at marahang haplos sa likuran niya. Bumalik lang siya sa tamang wisyo nang malakas nang tumawa si Inol. This is hilarious. I can't take this kind of drama. Wika ni Inol at baliwalang umalis. Teka lang, sir. Huwag mo na siyang pigilan umalis, Lady Sia. Pigil niya nang pipigilan pa nito si Inol. Sa higpit ng yakap mo, hindi ko na talaga siya mapipigilan, Doc Prince. Natauhan naman si Prince nang mapagtantong yakap na rin niya si Sia. Mabilis naman siyang dumistansya rito at yumuko. Paumanhin, Lady Sia. Hindi ko sinasadya. Ayos lang yun. Kumain ka na ba, Doc? Hindi pa, magluluto pa lang ako. Sige, tutulungan na lang kitang magluto. Excited nitong sabi. Ngumiti si Prince at pumayag na rin sa gusto ni Sia. Mas mabuti yon kaysa ito ang magluto. Pagkatapos nilang magluto ay sabay na rin silang kumain. Pumasok agad si Sia sa silid niya pagkakain nila ng hapunan. Siya na rin ang naglinis ng kusina bago siya tumambay sa salas habang umiinom ng whiskey. Ilang oras siyang nanatili roon bago nagpa siyang kumuha ng damit sa silid niya. Babalik din siya sa salas dahil doon siya matutulog. Marahan niyang binuksan ang pinto ng silid. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Sia sa kama niya. Dahan-dahan din siyang naglakad para hindi maabala ang tulog nito. Maingat niyang binuksan ang closet niya, pero natigilan siya nang makita ang isang baril doon. Hindi niya pag-aari ang baril, pero kinuha niya yon. Bumaling siya sa natutulog na dalaga at itinutok ang baril dito. 2 linggo na lang ang meron ako para patayin ka, Lady Sia. Bulong niya, pero pumasok ang mga alaala ng nakaraan sa isip niya. Mga alaala na naging dahilan para mag-aral siya ng medisina.
Nagkagulo sa military base nang kumalat ang balita na malubhang nasugatan si Prinsesa Lucia. Nakaengkwentro ng grupo nito ang mga rebeldeng grupo na nagsusulong ng civil war sa bansa. Where's the princess? How is she? Tanong ni Prince sa kasama niyang sundalo. Currently, she's in the hospital. Military doctors are there to save her life. Sa sobrang pag-aalala ni Prince sa prinsesa, tumakas siya sa military base para puntahan to sa ospital. Palihim siyang pumasok sa silid nito kahit mahigpit yung pinagbabawal. Parang mawawalan siya ng lakas nang makita ang puro benda nitong katawan. Walang malay at mahina ang tibok ng puso na nakikita sa heartbeat monitor nito. Hindi rin siya nagtagal doon dahil pinaalis siya ng doktor na nag-aasikaso kay Sia. Napilitan siyang umalis para hindi maparusahan. Doon niya naisip na mag-aral ng medisina para magawa niyang lumapit kay Sia sa ganoong sitwasyon. Pagod at puyat ng ilang taon ang ginugol niya para maging mahusay na doktor. Griffin, you're awesome. You got the highest rank in medical licensure exams. Congratulations! Bati ng kasamahang sundalo ni Prince sa kanya. Thank you. Nakangiti niyang sagot. Kababalik lang niya sa military base at pagbati agad ang sumalubong sa kanya. Hindi naman niya inaasahan ng personal din siyang babatiin ni Princess Lucia. Congratulations, Commander Griffin. I know from this day, you'll make a history as phenomenal doctor. You're amazing and a wonderful person. Thank you, Princess. Wala yatang hihigit pa sa papuring natanggap niya mula sa prinsesa. Isang karangalan yun sa kanya dahil napansin siya ng babaeng hinahangaan niya. Ilang linggo nakalipas pagbalik ni Prince sa military base ay muling nasugatan si Princess Lucia. Sa pagkakataong yun ay siya na ang gumamot dito. Hindi siya umalis sa tabi ni Sia hanggang gumaling ito. Naging dahilan din ng insidenteng yun para magdesisyon ang royal family na bigyan ng sikretong proteksyon si Sia. Kailangan pa rin pangalagaan ng kaligtasan nito dahil pagdating ng tamang panahon ay gagampanan nito ang responsibilidad sa palasyo. Nag-apply rin siya bilang protector ni Sia at maswerteng isa siya sa napili. Pero nang mahuli at maparusahan ang mga magulang ni Sia, nagbago ang lahat. Your parents and our relatives died because of her parents, and the royal family wants to spare her life secretly. We can't let that happen. She's a soldier, but it doesn't mean she's innocent with her parents' mistake. Galit na sabi ng uncle niya na isang ministro sa palasyo noon, kaya alam nito ang nagaganap doon. Nakayuko lang si Prince at nagluluksa sa pagkamatay ng mga magulang niya na isa sa mga pinahirapan ng pamilya Gibson. Sa pilitang sinali ang mga ito sa grupo ng mga rebelde para maging pain sa digmaan. Pero nagmatigas ang mga magulang niya at humantong sa kamatayan. We need to get her dead body to satisfy the victims. Let them see the unfair treatment of royal family. Let's work together to wake up the people in this country. Muling sabi ng uncle niya habang hinihikayat nito ang ibang tao para patayin si Sia. I'll do it, uncle. Pagkuha niya sa atensyon ng matanda. I'll give justice to my parents' death. Saad niya dala ng galit at pagluluksa. Pumayag ang uncle niya at nanatili siya sa tabi ni Sia bilang protector nito sa likod ng maitim na plano. Nag-resign siya bilang sundalo para samahan si Sia. Nang maging miyembro si Sia ng fortress, ay nag-apply rin siya bilang doktor. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsubok para patunayan ng kakayahan niya hanggang sa pumasa siya. Pareho silang naging miyembro ng fortress, pero sa bawat araw na lumilipas, ay nakakalimutan niya ang totoong hangarin kung bakit nanatili siya sa tabi nito. Mas lumalalim ang nararamdaman niya para sa dalaga. Buo na ba ang loob mo na patayin ako ngayon? Bumalik sa kasalukuyan ng diwa ni Prince nang marinig ang boses ni Sia. Umalis ito sa ibabaw ng kama at lumapit sa kanya. Idinikit nito ang dulo ng baril sa noo. Isang kalabit lang, Prince. Matatapos na ang problema mo. Aalis ka na sa bansa at babalik ka sa dati mong trabaho. Magiging tahimik na lahat kapag namatay ako. Iniwas ni Prince ang baril sa noo ni Sia. Galit niyang hinagis yun sa sahig. Frustrated niyang ginulo ang buhok at problemadong tumingin sa dalaga. Paano kita papatayin? Kung simula pa lang ayaw na kitang mapahamak. Naniniwala ako na wala kang kasalanan, Lady Sia. Pero paano ka mapapaniwala ang mga naging biktima ng mga magulang mo? Ilang taon na nakalipas, pero hinahangad pa rin nila ang kamatayan mo. Natatakot ka ba? Lumambot ang ekspresyon sa mga mata ni Prince at hindi siya nagsinungaling kay Sia. Oo. Natatakot ako na mapahamak ka. Hindi ako natatakot mamatay.
Pero baka ikamatay ko kapag nakita kitang duguan at wala ng buhay. Pag-amin niya rito. Mas lumapit sa kanya si Sia. Marahan itong hinawakan ng pisngi nito. Di naman niya ang init ng palad nito roon. Pero nagulat siya nang makitang nakangiti ito sa kanya. Hindi yun ang klase ng ngiti na palagi nitong pinapakita. Kakaiba yun na parang hinahaplos ng kasiyahan ng puso niya. Pinatunayan mo sa akin na nararapat kitang ngitian ng ganito, Prince. Salamat dahil hindi mo ako binigo. Nakuha mo ang pagtitiwala ko sa pagbibigay ng pagsubok sa katapatan mo. Oo, at ikaw ang nagiging daan para masundan ako ng mga kasama ko. Pero ikaw rin ang gumagawa ng paraan para iligtas ako. Naglaban tayo pero kontrolado ang pananakit mo sa akin. Nag-iwan ako ng baril sa closet mo kanina para sa huling pagsubok ko sa'yo. Pero napatunayan ko na hindi mo ako kayang saktan. Huwag ka matakot dahil may hangganan ng lahat. Tinawid ni Prince ang distansya ng mga katawan nila at tuluyang niyakap si Sia. Nagiging panatag ang pakiramdam niya kapag nararamdaman ang init ng katawan nito. Katunayan lang yon na buhay si Sia at ligtas. Please don't die before me, Lady Sia. Pakiusap niyang hiling dito. Hindi sumagot si Sia. Sa halip ay tumugod lang ito sa yakap niya. Ilang minuto silang magkayakap at parang ayaw na niya itong bitiwan. Natatakot siya na kapag binitiwan niya si Sia, ay tuluyan na itong mawala sa kanya. Kilala niya ang uncle niya at hindi niya kayang labanan ang naipon nitong kakampi sa nakalipas na mga taon. Nangangamba siya ngayon dahil personal itong nagpakita sa kanya sa bansa. It's getting late, Prince. Magpahinga na tayo. Napipilitang pinakawalan ni Prince si Sia. Ngumiti ulit ang babae sa kanya bago nito damputin ang hinagis niya baril. For emergency. Saad nito bago ilagay ang baril sa ilalim ng unan. Bumaling ulit ito sa kanya at hindi pa rin nawawala ang ngiti nito. Matutulog na ako. Good night, Doc. Good night, Lady Sia. Tugon niya. Bumalik sa pagkakahiga si Sia. Kumuha naman ng damit si Prince sa closet niya bago lumabas ng silid. Sandali pa siyang tumingin kay Sia bago isara ang pinto. Nang sumunod na mga araw, hindi pumayag si Prince na mag-isa si Sia. Kailangan ay palagi silang magkasabay pumasok at umuwi galing trabaho. Kapag overtime ito, hinihintay niya. Kapag marami siyang pasyente, pinaghihintay niya rin ito. Nakalipas na ang 2 linggong palugit ng uncle niya, pero wala namang panganib sa paligid ni Sia. Ganun pa man, hindi pa rin siya panatag at nananatiling alerto sa paligid. Prince, gusto mo pang mamasyal at kumain sa labas? Ang boring dito sa loob ng bahay eh. Paanyaya ni Sia habang nasa bahay sila isang araw. Delikadong lumabas ngayon, Lady Sia. Hindi pa tayo nakakasiguro sa kaligtasan mo. Masyado ako natatakot, Prince. Nakalimutan mo na yata kung sino ako. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko at kasama pa kita. Walang mangyayaring masama sa akin. Hindi mo naman ako hahayaang mapahamak, di ba? Mas mabuti kung mag-iingat pa rin tayo. Baka nasa paligid lang ang mga taong gustong pumatay sa'yo. Mahirap na at baka masalisihan nila tayo. Kahit anong gawin kong pagtatago rito, wala pa rin ako magagawa kung oras ko nang magpaalam sa mundo. Kung ayaw mong sumama, lalabas pa rin ako. Pagmamatigas ni Sia bago ito tumakbo palabas ng bahay. Nagmamadali naman itong sinundan ni Prince. Wala rin siyang nagawa kundi ang pagbigyan ng hiling nitong kumain at mamasyal sa labas. Inabot na sila ng gabi ay wala pa rin itong planong umuwi. Ngayon ko lang naranasang lumabas ng ganitong oras. Ang sarap pala maglakad kapag gabi. Malamig ang hangin at kokonti ang mga tao. Ang payapa ng gabi. Hindi pa ba tayo uuwi, Lady Sia? Malayo na tayo sa kotse. Baka mas lalo tayong gabihin kung hindi pa tayo babalik. Tumingin si Sia sa direksyong pinanggalingan nila. Tama ka, malayo na nga tayo sa kotse. Napapagod na rin ako maglakad. Ikaw na lang ang bumalik, sunduin mo na lang ako rito. Hindi ako papayag na maiwan ka rito mag-isa. Papasanin na lang kita pabalik sa kotse. Umupo si Prince sa unahan ni Sia para pasanin ito sa likuran niya. Pero tumawa lang si Sia. Hindi ako mapapahamak rito, Prince. Sige na, bumalik ka na sa kotse. Uupo lang ako rito at hihintayin kita. Umupo si Sia sa bench sa may gilid ng daan. Nag-aalinlangan pa si Prince kung iiwan niya ito roon mag-isa o pipilitin itong pasanin niya. Kung hindi ka pa kikilos, mas lalo tayong gagabihin dito. Paalala sa kanya ni Sia. Sige, huwag kang aalis dito ah. Sandali lang ako. Halos takbuhin na niya ang daan pabalik sa kotse niya.
Mabigat ang loob niyang iwan si Sia kaya kailangan niya magmadali. Pagkarating sa sasakyan, mabilis siyang sumakay at pinaandar yon. Ngunit isang kotse ang nakasalubong niya. Bukas ang bintana noon sa tabi ng driver kaya nakita niya si Ino sa loob ng kotse. "Shit! Sia!" Nag-aalala niyang sabi. Pinaharurot niya ang sasakyan para makarating agad sa kinaroroonan ng dalaga. Pero nanlumo siya nang makita ang ambulansya. Pinapasok doon ng pasyenteng sakay sa stretcher. Nakita pa niya ang itsura ng pasyente bago umalis ang ambulansya. Sia! Tulala niyang sabi habang nakatanaw sa papalayong ambulansya. Natauhan lang siya nang marinig ang busina sa likuran ng sasakyan niya. Nagmamadali siyang magmaneho para sundan ang ambulansya. Pagkarating sa ospital, nakita niya rin ang pagdating ni Boss Ami kasama ang matandang doktor sa Fortress. Kasunod din ng dalawa sina Arm at Leg. Pawang nagmamadali ang apat at hindi man lang siya napansin. Sinundan na lang niya ang mga ito hanggang sa makarating sa emergency room. "Boss Ami, si Sia ba nasa loob?" Tanong niya nang tumigil ito sa labas ng ER. Tanging si Dr. Debris lang ang pumasok sa loob. "Yes." Matipid nitong sagot. Halata rin ang pag-aalala sa mukha ni Boss Ami, kaya mas lalo siyang hindi mapalagay. "Makakatulong ako kay Dr. Debris, boss. Ililigtas ko si Sia." "Wala kang magagawa sa lagay mong yan, Doc Prince. Wala ka sa focus at baka maging sagabal ka lang sa loob. Hintayin na lang natin lumabas si Dr. Debris. May mga kasama naman siya roon." Labagman sa loob ni Prince, pero kailangan niyang sundin ang sinabi ni Boss Ami. Kilala naman niya si Dr. Debris. Magaling din itong doktor at naniniwala siyang kaya nitong iligtas si Sia. Pero ang pagtitiwalang iyon ay biglang naglaho na malungkot na lumabas ang matandang doktor. "Doc, what happened? How's Sia's condition?" Tanong agad ni Boss Ami. "I'm sorry, boss. I did everything, but it wasn't enough to save her. The bullet directly hit her neck that caused her death." Tila nabingi si Prince sa sinabi ni Dr. Debris. Nagpumilit siyang pumasok sa emergency room para makita si Sia. Hindi siya naniniwala na patay na ito. "Stop him!" Maotoridad na utos ni Boss Ami. Hinawakan ni Arm at Leg ang magkabila niyang braso. "Bitiwan niyo ako. Kailangan ko makita si Sia." Sigaw niya. Nagpatuloy si Prince sa pagwawala hanggang maramdaman niya ang pwersang tumama sa batok niya. Nanghina siya at nandilim ang paningin. "We need to accept her fate. She's dead." Saad ni Boss Ami bago siya nawala ng malay. Samantala, sa loob ng emergency room, nililinis ni Sia ang peking dugong kumalat sa leeg niya. Yun ang plano nila ni Boss Ami. Kailangan niyang magpanggap na namatay sa harap mismo ng taong gustong pumatay sa kanya. Nalaman niya ang plano ng kalaban nang pasimple niyang ilagay kay Inol ang camouflage hearing device noong nasa bahay ito ni Prince. Yun ang dahilan kaya hinawakan niya ang lalaki. Kailangan maging maayos ang plano dahil isang beses lang nila gagawin yon. "We failed in one thing, Lady Sia." Saad ni Boss Ami pagpasok nito sa ER. "Mukhang maayos naman ang naging plano natin, Boss Ami. Naunahan ni Agent Pona ang sniper na babaril sana sa akin. At nakita ni Inol Griffin ang pagbagsak ko kanina. Nailabas ko rin sa tamang oras ang peking dugo na baon ko. Eksakto rin ang pagdating ng mga ambulansyang minamaneho ni Captain McLaren. Wala ring palya ang pagbuhat ni Agent Sneak at Captain Bravo sa katawan ko. Maayos din ang pagtanggap ng ospital dito sa akin. Sa tingin ko ay nasaksihan lahat yun ni Inol at siguradong magre-report na siya sa ama niya. Baka ngayon ay nagpaplano na mga yun kung paano makukuha ang bangkay ko para ibalik sa Norway. Gagamitin nilang bangkay ko para siraan sa mga tao ang royal family na nagbigay sa akin ng pagkakataon na mabuhay." Pulido ang plano, Lady Sia. Pero nawala sa isip natin ang reaksyon ni Dr. Prince. Nasaksihan niya rin ang nangyari sa'yo. Masyado siyang nag-alala sa kalagayan mo at hindi niya napagtuunan ng pansin ng mga agent na kasama mo. Hindi niya babaliwalain ang kamatayan mo. Baka pagising niya, gumawa agad siya ng hakbang para ipaghiganti ka. Mababaliwala ang sunod nating plano kapag nangyari yun. Nakita rin pala niya ang nangyari. Akala ko mailalayo ko muna siya bago gawin ang plano. Saad ni Sia. "What's your plan?" "Magiging unfair ang desisyon kong to para kay Dr. Prince. Pero kailangan ko ang reaksyon niya. Mas maniniwala ang kalaban na patay ako kung gagawa ng hakbang si Prince laban sa kanila. He's my loyal protector at ang paghihiganti ay isang normal na reaksyon." "Alright, I'll ready some of our agents to support his back if unnecessary thing happen. Anyway, Agent Shakira is on her way to meet the Norwegian leader.
Daladala niya ang mga ebidensya laban kay Bentley Griffin. Tama ang sinabi mo na isa siya sa kasabwat ng mga magulang mo noon at pinagpapatuloy niya ngayon ang naudlot na digmaan laban sa palasyo. Bukod sa bangkay mo, kailangan niya ring masiguro na hindi lalabas ang mga impormasyong nalalaman mo tungkol sa kanya. Isisiwalat yun ni Agent Kira para matapos na ang kahibangan ng matandang yon. Ginagamit pa niya si Doc Prince pero kasali naman siya sa promotor ng digmaan. Maraming salamat sa tulong mo, Boss Ami. Walang anuman, Lady Sia. Kailangan mo na ring maghanda. Kailangan mo munang magpanggap na bangkay. Mas magiging makatotohanan ng galit ni Dr. Prince kapag malamig na ang katawan mo. Tatawagan ko ang tutulong sa'yo. Is it too hard for him to handle my corpse? By judging his reaction, yes. Nasasaktan na siya at mas masasaktan pa siya kapag nakita niya ang bangkay mo. Do you need a pill to temporarily stop your breathing? Doc Darbis can give you one. Huminga ng malalim si Sia bago sabihin kay Ami ang desisyon niya. I don't need one. Sasabihin ko na lang sa kanya ang plano, Boss Ami. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan si Prince. Ikaw ang bahala. Tawagan mo na lang ako kung magbabago ang isip mo. Sige. Sia! Nataranta si Sia nang marinig ang boses ni Prince mula sa labas ng ER. Humiga ulit siya at mabilis na pumikit. Hanggang sa pumasok ito sa loob. Pinigil niya ang paghinga. Ewan ba niya at naudlot yata ang tapang niya na ipagtapat dito ang lahat. Gusto muna niyang mag-ipon ng lakas ng loob para sabihin yun dito. Pero binalot siya ng konsensya nang yakapin siya nito at umiyak sa balikat niya. Sia, please wake up. You can't die before me. Please wake up, my princess. Don't leave me. Nagmulat ng mga mata si Sia. She can't believe that the well-built and strong Prince Crimson Griffin is crying on her shoulder. Lalabas na ako. Mahinang paalam ni Boss Ami na alam niyang para sa kanya. Nagsabi pa ito ng good luck bago lumabas ng ER. Hindi na yun napunan ni Prince dahil sa pagdadalamhati. I'm sorry I failed to protect you, my princess. Pinapangako ko na magbabayad ang taong gumawa nito sa'yo. Galit nitong sabi habang yakap siya. Masyado itong nadala sa pagluluksa at hindi nararamdaman na patuloy pa rin sa pagtibok ang puso niya. Sisingilin ko silang lahat, kahit buhay ko pang maging kapalit. Muli nitong sabi. Hindi na kayang tiisin ni Sia ang pagluluksa ni Prince sa peke niyang pagkamatay. Nahihirapan na rin siyang magpigil ng hininga. Habang tumatagal, mas nasasaktan siya sa mga sinasabi nito. Napatunayan niya na loyal talaga si Prince sa kanya, kaya kailangan na niyang sabihin na buhay siya. Ngunit naundot ang pagsasalita niya nang muling magsalita si Prince. It's too late to say this, but I really love you, Sia. Mahal na kita noong prinsesa ka pa, at mas lalo kitang minahal ngayon kahit hindi ka na prinsesa. Hindi mahalaga sa akin ang katayuan mo sa buhay at ang nagawa ng mga magulang mo. Their sin is not your sin. 8 years kitang sinamahan para siguraduhin na palagi kang ligtas. Hindi na rin mahalaga sa akin ang misyong ibinigay sa akin ng sarili kong kadugo, kahit buhay ko pa ang kapalit. Ikaw ang mas mahalaga sa akin. Mas mahalaga sa akin na makita kang nakatayo sa tabi ko sa harapan ng altar. Pero paano ko pa magagawa yun kung iniwan mo na ako? Natigilan si Sia sa ginawang pagtatapat ni Prince. Naging loyal protector ito sa kanya dahil sa pagmamahal na yon. Pagmamahal na hindi niya inaasahang makuha kanino man. Akala niya mag-isa siyang tatanda at walang magmamahal sa kanya dahil sa nakaraan niya. Pero ito si Prince at nagtatapat ng pag-ibig sa peke niyang kamatayan. Mahirap man paniwalaan dahil isa ang pamilya nito sa napahamak dahil sa mga magulang niya. Pero sa pinapakita nitong pagluluksa ngayon, alam niya at nararamdaman niya na totoo ang sinasabi nitong pagmamahal para sa kanya. Hindi napigilan ni Sia ang mapaluha. Niyakap din niya si Prince. Naramdaman pa niya ang pagkagulat nito sa ginawa niya. I'm sorry kung pinag-alala kita, Prince. Patawad ko hindi ko sinabi sa'yo ang plano ko. This is the only way to get my peace. Sandali itong natigilan. Akala niya magagalit ito, pero naramdaman niyang mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Parang ayaw na siya nitong bitiwan. Ang importante ay buhay ka, Sia. Salamat at hindi ka talaga napahamak. Takot na takot ako. Akala ko tuluyan ka nang nawala sa akin. Marahan siya nitong inilayo. Inalis muna nito ang luha sa muka bago tumingin sa kanya. Nakangiti nitong pinagmasdan ng mukha niya. You're really alive, my princess.
Sabi nito at muli siyang iyakap. Hinayaan lang ni Sia na yakapin siya ni Prince. Pinagtapat naman niya rito ang binuo nilang plano ni Boss Ami habang yakap siya nito. Napanatag siya dahil mabilis nitong naunawaan ang ginawa niya. Wala itong ibang hangad kundi ang kaligtasan niya. Sinabi na rin niya ang natuklasan nila ni Boss Ami na kasabwat sa nabuong digmaan noon at ngayon ang tiyuhin nito. 3 araw matapos ang madamdaming pagtatapat ni Prince, nalaman ni Sia mula kay Boss Ami ang balitang hatid ni Agent Shakira mula sa Norway. Kinakasanan nila ang paghuli kay Bentley Griffin. Sa ngayon ay nag-aabang na mga kawal ng palasyo sa airport para salubungin ang pagdating ni Bentley. May pakiusap din sa atin ng kasalukuyang hari na tugisin ng mga Norwegian na kasabot ni Bentley na narito sa bansa, kasama ng anak ni Bentley. Bukas na bukas din ay pamungunahan ni Captain Ivo ang misyon. Saad ni Ami. Maaari ba ako sumama sa misyon, Boss Ami? May tiwala ako sa mga agent ng Fortress pero gusto ko lang makaganti sa Inol na yon. Hindi siya kumagat sa plano natin na kunin ang bangkay ko, kaya ako ngayon ang lalapit sa kanya. Makipag-ugnayan ka na lang kay Captain Ivo tungkol sa bagay na yan. Thank you, boss. Masiglang sagot ni Sia. Hindi na rin siya nagsayang ng oras at kinausap niya si Captain Ivo. Pumayag naman ito para sa dagdag na tao na papasok sa hideout ni Enola Griffin. Kasama rin siya sa pagbuo ng plano kung paano tutugisin ang lalaki at ang mga kasabwat nitong dayuhan. Lady Sia, do you really need to do this? Baka mapahama ka. Nag-aalalang tanong ni Prince nang malaman nito na kasama siya sa misyon. Huminga ng malalim si Sia at mahinahon siyang tumingin kay Prince. Prince, alam kong tinuturing mo pa rin ako bilang prinsesa. Pero wag mong kalilimutan na isa rin akong sundalo. Naglilingkod ako bilang sundalo sa bansa noon. Pero isa na akong agent ng Fortress ngayon. Sumama ka na lang para may doktor na tutulong sa akin kapag napahamak ako. Hindi magandang biro yan, Lady Sia. Hindi ako nagbibiro. Alam kong ililigtas mo ako kahit anong mangyari. May tiwala ako sa iyo bilang doktor, kaya magtiwala ka rin sa akin. Hindi ako mamamatay kapag nariyan ka. Nakangiti niyang sabi. Nabawasan naman ang pag-aalala ni Prince sa kaligtasan niya. Nag-volunteer din ito bilang medical support sa grupo ni Captain Ivo. Magkakasama silang nagtungo sa hideout ni Enola. Kinasagad nila ang plano pagkarating doon at isa siya sa pumasok sa loob ng mansyon ni Bentley sa bansa. Bungad pa lang ng mansyon ay nagpalitan na sila ng putok ng mga kalaban. Targets are trying to escape using underground tunnel. Saad ni Agent Squirrel sa kabilang linya. Ito ang nagbibigay ng coordination sa kanilang team ngayon. Mula nang maputulan ito ng binti ay sa monitor na ito itinalaga ni Boss Ami. Lady Sia, malapit ka sa exit ng tunnel. Abangan mo sila ron. Aalalayan ka ni Agent Mona sa labas. Utos naman ni Captain Ivo. Affirmative, Captain. Binabaybay ni Sia ang daan patungo sa exit ng tunnel. Hindi niya naiwasan ang mga kalaban habang patungo roon. Magkakasunod na putok ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang nagtago. Pinahupa muna niya ang putukan bago siya lumabas at nakipaglaban. Tinutulungan naman siya ni Agent Mona para maubos ang kalaban sa daan niya. Nakalabas na sila ng tunnel at patungo sa 3 sasakyan na naghihintay sa kanila. Muling sabi ni Agent Squirrel sa earpiece. Hindi ko sila makita mula sa direksyon ko. May nakaharang na pader. Singit naman ni Agent Mona. Mas binilisan ni Sia ang pagtakbo. Umaandar na ang mga sasakyan nang makita niya. Hinabol niya ang mga ito habang nagpapaputok. Pinuntirya niya ang mga gulong para hindi makalayo ang mga ito. Pero gumanti ng putok ang mga kalaban at natamaan siya sa balikat. Leche, hindi ko kayo hahayaang makatakas. Tumigil sa paghabol si Sia. Umayo siya ng pwesto sa likod ng punong pinagtataguan niya. Itinuon niya ang siko sa tuhod niya para bigyan ng suporta ang tinamaan niyang balikat. Inasinta niya ang driver ng nasa unang sasakyan bago kalabitin ang gatilyo ng baril. I told you, hindi kayo makakatakas ngayon. Nakangiti niyang sabi nang mawalan ng kontrol ang unang sasakyan. Gumewang yon na nagpataranta sa mga nasa likurang sasakyan. Thank you for the nice view, Lady Sia. Saad ni Agent Mona sa earpiece. Mukhang nakahanap na ito ng bagong pwesto. Maya-maya ay sabay-sabay tumigil ang mga sasakyan habang umuusok ang mga gulong. Nakahinga ng maluwag si Sia nang tuluyang mahuli ng Fortress Agent si Enola at ang mga kasama nitong dayuhan. Kailangan nilang isuko ng buhay ang mga ito sa Norwegian leader. Sa ibang bansa magaganap ang paglilitis at labas na sila sa anumang hatol sa mga ito.
Tapos na ang trabaho nila sa pagtulong sa dati niyang pamilya at bansang pinagmulan. May sugat ka. Kailangan natin gamutin yan. Nag-aalalang ani Prince na hindi niya namalayan ng paglapit. Hinayaan niyang gamutin nito ang sugat niya sa balikat habang sinusundan niya ng tingin ang sasakyan ng Fortress kung saan nakasakay ang grupo ni Inol. It's finally end, right? Tanong niya kay Prince na abala sa pagtatali ng benda sa balikat niya. Yeah, but it's just the beginning for us. Ano bang meron sa atin, Prince? May iba pa tayong ugnayan maliban sa loyal protector kita? Panunokso niya rito. Natutuwa siyang pagmasdan ang namumula nitong tenga at hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Pero nagulat siya nang bigla itong tumitig sa kanya. Nasubukan mo na ang katapatan ko at ipapakita ko naman ang pagmamahal ko para sa'yo. Simula bukas, sisimulan ko ng pagpapaibig sa'yo, Lady Sia. Nakuha ko ng pagtitiwala mo at umaasa rin ako na makukuha ang pagmamahal mo. Okay, show me what you got, Prince Crimson. Hamon niya rito. Kinabukasan, nasurpresa si Sia nang sabihin ni Prince na lilipat siya ng bahay. Dinala siya agad doon ng lalaki. Bakit kailangan kong umalis sa bahay mo? Kunot noon niyang tanong. Para sa protection mo, Lady Sia. Araw-araw ako nanguhulog sa'yo at nahihirapan na akong kontrolin ng sarili ko. Baka isang araw ay mawalan ako ng self-control at kung ano pang magawa ko sa'yo. Ayokong magsisi sa huli. Okay, understood. Bakit napakalaki naman ang bahay na to? Muli niyang tanong. Ikaw ang magiging reyna ng buhay ko at nararapat ka lang tumira sa kastilyong pinagawa ko para sa'yo. Pinagawa mo to para sa akin? Hindi pa tayo Filipino citizen. Paano mo nabili ang property na to? Boss Ami helped me. I used her name para mabili to. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Sobra. Simula ngayon, pag-aari mo na ang mansyon na to, Lady Sia. Tumango si Sia habang mingiti sa labi. Ilang taon na rin siyang naninirahan sa maliliit na bahay at ngayon ay titira na ulit siya sa malaking bahay. Excited siya sa pwedeng gawin habang nasa bahay siya. Pero habang tumatagal siya ng pagtira sa bagong bahay, ay nakakaramdam siya ng lungkot. Aaminin niyang namimiss talaga niya si Prince. 2 linggo na yata silang hindi nagkikita simula nang matapos ang pagbabanta sa buhay niya at nang lumipat siya roon. Kahit sa Fortress Headquarters ay hindi niya rin ito nakakasalubong. Nakakalungkot naman ang katahimikan na to. Hindi naman ganitong katahimikan ang gusto ko. Saad niya sa sarili. Nagdesisyon siyang puntahan si Prince sa bahay nito. Maswerte naman at naroon to. Lady Sia, bakit narito ka? Tanong nito nang bigla siyang pumasok sa bahay nito. Mabuti at hindi pa ito nagpapalit ng password sa pinto. Tinitingnan ko lang kung buhay ka pa. Matagal na tayong hindi nagkikita. Nag-aalala ako baka napahamak ka. Hindi ka rin kasi dumadalaw sa bahay. Nag-aalala ka sa akin? Pigil ang ngiti nitong tanong. Yeah, namimiss din kita. Hindi na nito napigilan ang ngiti kasabay na pagpula ng tenga. Anong gusto mong gawin ko, Lady Sia? Sabihin mo lang at susundin ko ano man ang ipag-utos mo. Humalakip-kip si Sia at tinaasan ng kilay si Prince. Akala ko ba sisimulan mo ng pagpapaibig sa akin? Bakit wala kang ginagawa? Sumbat niya rito. Ginawa ko na at mukhang effective naman. Namiss mo ako sa loob ng 2 linggo na hindi ako nagpakita sa'yo. Ibig sabihin ba nun ay mahal na kita? Ikaw lang ang makakasagot niyan, Lady Sia. Whatever. Whether I love you or I'm just missing you. Let's live together, Doc Prince. Ayoko mag-isa sa bahay na yon kasama ang mga katulong. Bored na ako sa opisina dahil walang nagpapasaway ngayon sa Fortress. Tapos pag uwi ko sa bahay, bored pa rin ako dahil wala ka roon. Ayoko ng ganong katahimikan. Nakakalungkot. Lady Sia, alam mo kung gaano kataas ang respeto ko sa'yo. Pero sana maunawaan mong desisyon ko. Mahirap sa akin ang manatili sa iisang bahay kasama ka. Ayoko naman na, let's get married for God's sake, Prince. Natigilan si Prince sa sinabi niya. Halatang hindi nito inaasahan ang desisyon niya. Yun lang ang paraan para mawala ang alalahanin mo. Kung hahawakan mo ako ng walang paalam, okay lang. Kung gusto mo akong yakapin, okay lang. Kung hahalikan mo ako, okay lang din. Magkakaroon ka ng karapatan na gawin ng mga yun kung mag-aasawa na tayo. So let's get married and live together. Hindi pa rin kumikilos si Prince at nakatulala lang itong nakatingin sa kanya.
Gusto ko rin malaman kung nagtagumpay ka talaga na paibigin ako. Lumapit si Sia kay Prince at walang paalam niya itong hinalikan sa labi. Nakiramdam lang siya hanggang maramdaman niya ang paggalaw ng labi ni Prince. Maingat din itong pinaglapit ang mga katawan nila. Pumikit siya at dinama ang bagong pakiramdam na umusbong sa puso niya. That moment, she knew that she already fell for Prince. I love you, my queen. Bulong ni Prince bago nito mas pinalalim ang halik. Nawalan na ito ng kontrol sa sarili na nagpasabik sa pakiramdam ni Sia. Binuksan na niya ang puso para dito at sinunod na lang niya kung ano ang dinidikta niyon. Nagpaubaya siya kay Prince at walang pagsisisi sa puso niya nang tuluyan nitong makuha ang dangal na iniingatan niya. May dahilan ka na ngayon para pakasalan ako. Hindi kita hahayaan tumakbo sa responsibilidad mo sa akin. Saad niya na may konting hingal pa matapos nilang pag-isahin ang mga katawan. Niyakap siya ni Prince na nakahiga sa tabi niya. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad, aking reyna. Loyal protector mo ako noon at magiging loyal husband mo na ako ngayon. Hinalikan ulit siya ni Prince. Tumugon naman siya at niyakap din ito. Pinaramdam ulit nila sa isa't isa ang pagmamahal na matagal nang nagkukubli sa mga puso nila. Isang buwan ang nakalipas nang mabalitaan ni Sia ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo kina Bentley Griffin at sa mga kasabot nito, pero mas nagulat siya sa hindi inaasahang balita mula kay Prince. Pakiulit ng sinabi mo, Prince. Anong dahilan ko bakit nahihilo at nagsusuka ako? Muli niyang tanong kahit maliwanag niyang narinig ang sinabing ito. Chineck up kasi siya nito nang mahilo siya kanina sa opisina ng Fortress. We're having our first baby, my queen. You're 2 weeks pregnant. Kasama mo maglalakad sa altar yung anak natin. Sandaling natulala si Sia, pero hindi niya napigilan ng pangluha. Nakangiti niyang niyakap si Prince. Thank you for the wonderful gift, my king. Excited na ako sa kasal natin next week, pero nauna na ang regalo sa atin ni God. I love you, my queen. You're the best gift that God blessed me. Excited na rin ako sa kasal natin at sa baby natin. I love you too. Madamdamin at puno ng pagmamahal niyang sabi. Sa wakas ay nasabi na rin niya ang mga salitang yun kay Prince, ang magiging hari sa sarili niyang kaharian. Naganap ang araw ng kasal ni Sia at Prince. Kasama nila ang buong Fortress sa selebrasyon dahil ang mga ito ang nagsisilbing pamilya nilang dalawa sa Pilipinas. Wala na silang balak na bumalik sa Norway kahit natapos na ang problema at alam na ng publiko na buhay pa siya at napatunayan na walang kinalaman sa digmaan noon. Pinapahintulutan na rin sila ng hari na bumalik at ibabalik na ang titulong prinsesa kay Lady Sia. Pero wala na siyang pakialam sa trono at titulo. Mas gusto na niya ang trono niya ngayon bilang reyna ng tahanan at ng buhay ni Prince. Masaya na rin siyang magsilbi ng tapat sa Fortress na buong puso siyang tinanggap noong lugmok na lugmok siya. Pero hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ni Sia sa mga agent. Pili pa rin ang mga taong binibigyan niya ng totoong ngiti. Gayunpaman, nagpapasalamat siya dahil nirerespeto pa rin siya ng mga agent. Nagkaroon man sila ng sariling pamilya ni Prince, mananatili pa rin silang miyembro ng Fortress at gagawin ang dati nilang trabaho para sa organisasyon. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.